pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Baguio. Radyo Pilipinas, 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kalilitumil. Naimbaga bigat, good morning at magandang umaga mga kagham at Happy Women's Month po sa ating mga kababaihan. Binabati po namin ang lahat ng mga kababaihan na nanonood po sa atin. Happy Women's Month po. Paki-type po sa ating Facebook Live, mabuhay ang mga kababaihan. Para po sa ating mga viewers dyan. Ayan. So, narito po muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya, Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025 at muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na isinusulong ng DOST Region 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood sa ating DOST Region 1 official Facebook page, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan rin po tayo sa kanilang radio station. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at edumasyon kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoinette Lingsit. Magandang umaga po, Ma'am Antoinette. Thank you, Ma'am Carla, at happy Women's Month. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at sa ating mga partners sa DOST. Binabati ko rin ang aming acting station manager, Ms. Charity Frianeza, at mga kasama sa technical side ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia question of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live. I-text kami sa 0918-9083-799. Carla? Yes, tama Ma'am Antoinette. At muli, magandang araw po sa ating lahat. At bago po tayo dumako sa ating diskusyon, ay atin munang sariwain ang mga naganap sa nagdaang 2 linggo dito sa DOST Region 1. Ating panoorin ang DOST 1 Siglat News. Gourmet Salt Processing at Salt Analysis Center, official nang nagbukas dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Matagumpay na ilunsad ng Department of Science and Technology Region 1, katuwang ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte, ang One Asin Gourmet Salt Processing at Salt Analysis Center. Layunin ng proyektong ito na mapahusay ang kalidad at produksyon ng lokal na asin sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mahigpit na pagsuri ng produkto. Kabilang sa mga produktong maproproseso sa pasilidad ay ang native garlic gourmet salt, onion gourmet salt, garlic onion gourmet salt, black garlic gourmet salt at gamet gourmet salt. Ito ay inaasahang makakatulong sa mga lokal na producer ng asin, partikular na sa Mariposa Salt Producers Association upang mapataas ang kalidad at halaga ng kanilang produkto sa merkado. Dumalo sa mahalagang okasyon
si Ilocos Norte Provincial Governor Matthew Marcos Manotoc na nagpahayag ng kanyang suporta sa proyekto, pati na rin ang mga partners mula sa MMSU, DINSU, TESDA, PCA at BIPOR na nagpapatibay sa pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor. Sa pangunguna ni DUST1 Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog, binigyang diin niya ang mga mahalagang papel ng bawat sektor mula sa akademya, mga sosyong industriya at mga ahensya ng gobyerno. Upang masiguro ang tagumpay ng proyekto, lumagda rin sa kasunduan ng LGU Burgos sa LGU Santa Praxel Cagayan para supply ng gamit seaweed at sa Nutripens Food Manufacturing Corporation upang tumulong sa pagmemerkado at pagbuo ng mga produktong gourmet salt. Ang inisyatibong ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalago ang lokal na industriya ng asin at mapabuti ang kabuhayan ng mga producer dito sa rehiyon. Mula dito sa Burgos, Ilocos Norte, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DUST1 Siglat, 1 DUST for you. DOST Region 1 nagsagawa ng pagpupulong para sa NSTW 2025. Nagsagawa ang Department of Science and Technology Region 1 ng isang pagpupulong sa Fort Ilocandia Hotel Resort upang pagplanuhan ang 2025 National Science, Technology and Innovation Week. Pinangunahan ni DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborak ang pagpupulong na may layuning tiyakin ang maayos at epektibong pagsasagawa ng NSTW. Ipinahayag ni Regional Director Dr. Teresita A. Tabaog na mahalaga ang malinaw na pagtatalaga ng mga tungkulin sa mga tagapagdaloy ng programa, lalo na't unang beses itong gaganapin sa Region 1. Ipinunto ni Undersecretary Maborang na nais niyang gawing mas mataas ang pamantayan ng NSTW 2025 at gawin itong isang kapanapanabik na kaganapan na magpapatingkad sa rehiyon kumpara sa mga naunang host regions tulad ng Region 6 at 10. Binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng pangmatagalang epekto ng NSTW bilang isang plataforma para sa patuloy na kaunlarang pangrehiyon. Ibinahagi naman ni Engineer Jordan L. Abad ang mga kasalukuyang plano at panukala mula sa iba't ibang tanggapan ng DOST, kasama sa pagpupulong ang talakayan ng mga ideya upang mapadali ang implementasyon ng mga aktibidad, mapahusay ang koordinasyon at maisama ang mga makabagong konsepto. Sa pamamagitan nito, layunin ng DOST Region 1 na maihatid ang isang natatanging NSTW 2025 na magpapakita ng mahalagang papel ng agham sa teknolohiya sa pag-unlad ng rehiyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hana Pulido, nag-uulat. 2-1 Siglat, 1 DOST for you. MSME sa Ilocos Sur nakakuha ng 3.6M tulong mula sa DOST Region 1. Nilagdaan ng Department of Science and Technology Ilocos Sur ang isang Memorandum of Agreement kasama ang Aura East Rice Mill at the Sisters Royal Bibingka and Food Products sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ang inisyatibong ito ay naglaan ng 3,611,000 na pondo upang mapabuti ang kanilang produksyon at kompetisyon sa merkado. Pinangunahan ni DOST Provincial Director Jordan L. Abad ang pagpirma kasama ang mga may-ari ng negosyo. Bilang bahagi ng kasunduan, nakatanggap ang Aura East Rice Mill ng 15-tonner mechanical dryer na nagkakahalaga ng 2,072,000 habang ang The Sisters Royal Bibingka and Food Products ay bibigyan ng isang rotary rack oven na may halagang 1,539,000. Bukod dito, makakatanggap din ang dalawang negosyo ng technical na tulong, serbisyo sa konsultasyon at pagsasanay. Magsasagawa ang DOST Region 1 ng buwanang pagsusubaybay sa pag-unlad ng mga negosyo, kabilang ang kita, trabaho at pagpapalawak nito sa merkado. Patuloy na sinusuportahan ng setup ang mga MSME sa pamamagitan ng pagbibigay ng technological na pag-upgrade at mga mapagkukunan para sa pag-unlad ng negosyo upang matiyak ang kanilang paglago sa isang kompetitibong merkado. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille M. Luna, nag-uulat. 2 Pansigla, 1 DOST for you. DOST Region 1 lumahok sa sertipikasyon ng Electoral Board para sa ligtas na halalan. Sagawa ang DOST Region 1 ng sertipikasyon ng mga miyembro ng Electoral Board sa Ilocos Region upang mapatakbo ang bagong automatic counting machine para sa midterm election 2025. Alinsunod ng Republic Act 9369, ang sertipikasyon na ito ay nagsimula noong March 4 at tatagal hanggang March 20, 2025. Sinagawa ito sa pakikipagtulungan ng Comelec. Binuo ng 30 certifiers at 3 quick response team members mula
mula sa DOST Region 1 ang grupo na may layuning sertipikahan ang mahigit 6,000 miyembro ng Electoral Board matapos silang sumilalim sa pagsasanay ng COMELEC. Bahagi rin ng DOST ang pagbibigay ng teknikal na pagsusuri sa automatic counting machine upang matiyak ang kahusayan nito. Bilang suporta ng pambansang halalan, ang DOST ay bumuo ng 600 certifiers mula sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Region 1 na sumailalim sa Training of Trainers Program. Bukod sa sertifikasyon, nagbibigay rin ang DOST Region 1 ng teknikal na payo bilang bahagi ng COMELEC Advisory Council na tumutulong sa COMELEC Technical Hubs kasama ang Department of Information and Communication Technology. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, kilalayo ng DOST Region 1 na mapanatili ang integridad ng halalan sa pamamagitan ng siguro na ang Electoral Board members ay may sapat na kasanayan at sertifikasyon para sa ligtas at epektibong paggamit ng automatic counting machine. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Clared Naguulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Ayan mga kaagham, atin na namang nakita ang tuloy-tuloy na aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Ma'am Carla. Yes, tama Ma'am Antoniette. At tayo na nga po ay dumako sa ating diskusyon at para po sa ating mga viewers at mga tagapakinig sa ating radio station ay atin na pong pakinggan ng maigi ang ating magiging talakayan dahil magkakaroon po kayo ng chance na manalo ng 100 peso worth of GCash prize mamaya kung nasagot nyo ang ating trivia question for the day. Ayan. So Ma'am Antoniette, ngayon nga pong buwan ng Marso ay ipinagdiriwang natin ang National Women's Month na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Kaya naman inihahandog natin ang 2 episodes ng Tekno Presensya sa mga kababaihang umangat sa kanilang mga larangan upang magsilbing inspirasyon sa ating lahat. Pamilyar ba kayo sa DNA forensics? Sa linggong ito, kilalanin natin ang isang matagumpay na babae sa larangan ng DNA forensics sa Pilipinas. Siya ay kasalukuyang namumuno ng DNA Analysis Laboratory ng Natural Sciences Research Institute sa University of the Philippines, Diliman at nagsusulong ng paggamit ng DNA technology para sa forensic applications at pananaliksik sa human genomics, lalo na sa pag-aaral ng kasaysayang henetiko ng mga Pilipino. Ang kanyang gawain ay naging mahalaga sa pagpapalabas ng Korte Suprema noong 2007 ng patakaran sa DNA evidence na ngayon ay sinusunod ng lahat ng hukuman sa Pilipinas kapag may pinepresentang ebidensyang DNA sa paglilitis. Bilang isang nagawaran ng dangal ng bayan mula sa Civil Service Commission, masigasig siyang nagsusulong ng epektibong komunikasyon sa pananaliksik, mga pambansang patakarang batay sa agham kaugnay ng forensic DNA databases, institusyonal na proteksyon sa mga karapatan ng katutubong mamamayan, at wastong pamamahala upang matiyak ang ethical na pagsasagawa ng pananaliksik sa Pilipinas. Ayan po at mas makikilala pa po natin ng lubos ang ating panauhin sa ating diskusyon. Kaya naman sa ating mga nakaabang na mga kaagham, tara at sabay-sabay tayong tumutok at makinig kay Academician Maria Corazon de Ungria. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Yan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-pakinig ng inyong programa sa DOST Region 1. Yes, thank you po. Thank you po sa pagpapaunlak, Ma'am Corazon. Okay lang po ba yung Ma'am Corazon? Okay Or- na yan, Ma'am Cora is fine. Okay, Salamat. Ma'am Cora. Okay po. So, Ma'am Cora, magandang umaga po muli at maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview sa inyong journey bilang isang babaeng leader sa DNA forensics, human genomics at forensic science at ano ang naging papel ng STEM sa pagsulong ng mga ito? Maaari niyo pong i-share yung inyong presentation, Okay. ma'am?
share. Ah, nakikita niyo na? Yes po. Okay. So, ito yung title ng ating talakayan, DNA Science and Governance, Exploring the Intersection of Science and Policy. So, pipilitin kong medyo Tagalog at English. Hindi lang ako marunong mag-Ilocano, pero effort na lang. Okay. So, yung unang tanong mo, ano nga ba yung DNA forensics? At paano yung aking karanasan ukol sa pagpapalago ng forensic DNA dito sa Pilipinas? Itong slide na pinapakita ko ngayon actually talks about, nilalarawan, yung aking sariling kasaysayan na palagay ko ay tugma sa pag-develop ng forensic DNA dito, ang kasaysayan ng forensic sa Pilipinas. So, nag-graduate ako noong 1999. Pagbalik ko, 1999, yan din yung taon na in-execute si Leo Echegaray, 1999, pero walang DNA na nagawa sa kaso ni Leo. Noong unang pagpasok ko sa UP Diliman, doon ako nagtatrabaho. Kaya sabi ko, medyo nagkakatugma ang karanasan kasi. Pagpasok ko noong unang araw sa UP Diliman, doon dumating ang isang kaso sa amin. Hindi ko na pinangalanan para sa data privacy. Pero tawagin na lang natin siyang Juan, si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz, dinala ng polis doon sa aming laboratorio sa UP. At sinasabing siya, inakusahan siyang kinahasa niya ang kanyang kapitbahay dahil sa mga insidente ng panggagahasa na buntis ang babae na unfortunately yung babae ay may challenges sa pag-iisip. Medyo may kaisipan siyang pambata na hindi niya na-realize kung ano ang nangyayari. So yun ang kinaso ng pamilya ng babae kay Juan de la Cruz. At kung mahahatulan man, hindi alam ng korte kasi syempre mahirap yung testimonya nung babae dahil nga meron siyang mental retardation, hindi siya masyadong makapag-identify at masabi kung ano yung nangyari, kaya hindi mabigyan ng hatol ng hukom. Yung pagkakataon naman na yun, inutusan kami na lagyan ng, tulungan ang korte ng magkaroon ng resolusyon sa pamamagitan ng pag-evaluate. Sagutin ang tanong, yung bata ba na pinanganak ng babae ay anak ni Juan de la Cruz? Kasi ang sabi ng babae, si Juan de la Cruz ang gumawa ng karahasan sa kanya. So, in-evaluate namin yun. Actually, noong 1999, 7 taon nang nakakulong si Juan de la Cruz na walang resolusyon. Pero nung ginawa namin ang pagdi-DNA test, nakita namin na ang DNA ng bata ay hindi tumugma kay Juan. Ibig sabihin, mayroon pang ibang lalaki na naging kasama noong babae para magkaroon ng bata. So, yun ang report sinabit namin sa korte at nagkaroon ng katuluyan sa kanilang paglilitis. In the end, after 7 years, 7 taon, napakawalan si Juan sa kulungan dahil wala nang iba pang pruweba na nag-uugnay sa kanya doon sa bata at doon sa babae. Pero, take note, 7 taon siyang nakakulong. 2 linggo lang namin ginawa yung DNA test. Actually, ilang araw na yun, pero 2 linggo bago namin na-release ang report. Dahil chinek namin ang husto, 3 buwan acquitted na si Juan. Samantalang siya ay nakakulong ng 7 taon bago ang DNA testing. So sa simula pa lang, pagbalik ko pa lang galing sa Australia, nakita ko na ang laki ng potensyal ng DNA evidence para makatulong sa problemang nakikita natin dito. Ito ay iba't ibang larawan ng mga kulungan o preso dito sa Pilipinas. Merong Quezon City Jail, ito ang kikita natin doon sa mga nakakakita sa screen. Ito ay hindi to gym. Ito ay kulungan natin sa Quezon City na hindi nakasya ang ating mga preso sa loob ng jail, kaya sila ay natutulog na sa labas. In fact, sinasabi nga ang Pilipinas ay pangalawa o pangatlo sa pinakamaraming preso, congested sa kabuuang mundo.
At hindi lang yun, dahil sa ating mga hindi na nare-resolusyon ng kaso, pati kabataan ay naisasama na rin doon sa mga adult prisoners na hindi naman hindi dapat, sapagkat syempre iba ang pagkaranasan at paglilitis ng kabataan. So nakita namin sa unang taon pa lang ng pagbalik ko galing sa Australia, nakita ko paano matutulungan ng ating siyensya o agham ang problema ng hustisya. So ito nakasulat, the Philippines is one of the slowest judicial systems in the world because of the number of courts and judges. Kulang tayo sa huwes at sa korte. The Supreme Court estimated that on average, a person can spend 4 to 7 years in jail without a conviction. Paglilitis pa lang, nakakulong ka na kung wala kang pambayad ng bail. Philippine prisons rank third in the most overcrowded jails in the world. Can DNA help accelerate the process to decongest our jails? So yun yung tanong ko noong unang taong ng pagbalik ko. In fact, tiningnan ko yung kwento ni Senador Laila de Lima na nakulong from 2017 to 2023. Wala pa, may akusasyon siya na involvement sa drugs at that time, pero kung bibilangan yan, 7 taon yan. Noong 2023, siya ay na-acquit sa lahat ng kasong isinampa sa kanya. And in fact, nakasulat nga dito, kinuha ko to mula sa interview kahapon. Dahil alam naman natin ang nangyari kahapon, dinala ang ating dating presidente Rodrigo Duterte sa Netherlands para sa paglilitis ng ICC. Naglabas ng pananalita si De Lima at sinabi niya, "This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers and no accountability." I faced my case knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Now Duterte has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. Itong mga panahon na to, syempre hindi po ako namumulitika rito, pero naging problema namin sa forensic science nung panahon ng drug war. Kami po ay tumutulong sa pag-iimbestiga. Halimbawa ay merong mga kaso, naghahanap ng ebidensya, dini-DNA namin kung ano man ang nalilikom sa crime scene para malaman kung saan galing yung biological sample na kaninong DNA yan. Ang problema po namin nung nagkaroon tayo ng drug war, wala na pong paglilitis. Hindi na po kami nakakasama sa investigasyon kasi po ang umaabot na sa amin ay tapos na, bangkay na po. Hindi na po ebidensya para makulong o hindi makulong kasi ang nangyayari po noong panahon na yon, hindi na kulong, libing na po ang nangyayari. Kaya yan po yung naging isang challenge nung kapanahunan ng drug war para sa amin. Today, Duterte is being made to answer not to me but to the victims, to their families, a world that refuses to forget. This is about justice finally taking its course. Ang role naman po kasi ng forensic DNA, hindi naman po kami yung hatol, hindi rin po kami yung nagiging abogado sa korte. Ang role lang po namin ay tumulong sa investigasyon. Kaya para sa dulo, magkaroon ng hustisya. Yung mga perpetrators makulong, yung mga biktima magkaroon ng resolusyon, yung mga inosente hindi makulong. So ito po pinapakita ko ang involvement po namin, mga katanungan namin nung kapanahon ng war on drugs. Kinukwento ko po ito sa inyo dahil naging malaking parte ito ng in several years ng aming mga pananaliksik. Ito po pinublish namin yung Forensic Sciences, the Philippines War on Drugs, a different perspective noong pong kapanahon. At ito pa po yung iba pa naming mga pananaliksik. Sapagkat nakita namin nung kapanahonan ng drug war, pati po yung pamilya nagkakaroon ng napakalaking challenges in terms of mental health. So we were seeing the problems of not having a proper forensic investigation to prove or disprove any allegations of involvement in a crime.
Pakinggan lang po natin, ito po ay isang interview sa isang nanay na nakita niyang ang kanya pong anak ay pinatay as part of the drug war. Tingnan natin kung ma-on natin. Okay. So nung kapanahunan po iyon ng drug war, isa pong malaking thrust ng aming pananaliksik kasi po kami sa UPDNA Lab, kailangan po makatulong kami magkaroon ng solusyon sa mga katanungan ng ating society, ng ating pamayanan. So hindi po kami yung tipong naglilitis, subalit ang pinagtutukan namin ay kung paano namin makukunan ng DNA ang mga buto o ang mga ngipin. Kasi yun po yung ebidensyang inihahain sa amin. So, research into bone and teeth DNA, how do we extract DNA from bone and teeth para po magkaroon tayo ng magandang DNA profile. So ito po, kung merong interesado sa inyo, pwede po namin kayong bigyan ng kopya. Yung iba dito, open access naman, makukuha nyo online, yung iba ay hindi. So bigyan nyo na lang kami, email nyo na lang kami kung interesado kayong mabasa ang iba't ibang pananaliksik ukol sa pag-extract at pag-analyze ng DNA galing sa buto, galing sa ngipin. In fact, ito pong paper na ito na pinapakita ko sa inyo, ipapublish pa lang po, kaka-accept pa lang ito. Pero isa pong challenge na nakita namin sa pag-develop ng forensic science, particularly forensic odontology, yung pananaliksik po gamit ang ipin, ay dito sa Pilipinas, nagkaroon po ng maraming barriers o maraming challenges. Ito po ay kaka-publish lang earlier this year, online at in print sa darating na June. Isa pa po nakita rin namin, malaki po ang ugnayan namin kay Dr. Raquel Fortun. Birthday po ni Dr. Fortun ngayong araw na to. Happy birthday, Tati, kung nakikinig ka. Is po yung pong nangyari doon sa mga EJ case, yung mga naging victim ng EJ case. Yung iba pong mga pamilya ay, ito nakita natin, ito yung makikita natin sa litrato dito sa kaliwa, yung picture na inilabas ni Rafi Lerma noon sa Philippine Daily Inquirer, 24th of July 2016. Ito yung Dapieta photo kung saan si Michael Ceron inaakap ng kanyang wife, ay partner, na nakita dahil si Michael ay pinatay, na ako sa naging part of the drug war. So, ito po, naging involved si Dr. Fortun, madadownload din yung maraming references sa online. Ang ginawa po kasi ito mga nakalipas na mga siguro 1 or 2 years na ini-exhume na yung mga bangkay dahil yung 5 years na pwede silang, yung mga bangkay mailagay sa grave sa ating mga public cemeteries, naglapse na, tapos na. So kung hindi na makakabayad ng mga pamilya na patuloy pa rin naghihirap, kailangan nang tanggalin ang mga buto ng kanilang mga kamag-anak at either i-cremate or ilipat. Marami po doon sa mga families ng mga biktima ay lumapit kay Dr. Fortun para magkaroon ng re-examination sa mga buto. Kasi di ba sabi, kung natatandaan natin yung mga balita noon, sinasabi, ayan o, nanlaban. Subalit sa examination ni Dr. Fortun, dito sa mga buto, tiningnan niya, diniflesh, at nakita ko po napasok po itong laboratorio ni Dr. Fortun, makikita mo ang daming mesa at ang daming iba't ibang bangkay. At ang ginagawa niya, dinidiflesh niya very carefully para ma-examine ang mga buto. At marami doon sa mga buto, hindi pwedeng manlaban talaga. Bakit kamo? Kasi po mayroong bullet wound sa likod ng ulo. So kung parang execution style po yung nakita, hindi lahat, pero maraming bangkay merong execution style type of death ang nakita ni Dr. Fortun. Hindi po kami namumulitika, sinasabi lang namin kung ano nakikita doon sa pagre-re-examine doon sa mga bangkay.
kung kaya't mahirap sabihin na nanlaban lamang. Katulad nung nangyari kay Kian de los Santos, kung natatandaan ninyo noong 2017, hindi siya makakapanlaban kasi ang bullet nasa leeg niya eh. So, ang ginawa po as part of forensic science, in-examine ni Dr. Fortun at binigyan niya po ng report kung ano yung nakita niya, kung may bala, etc., kung saan ang bala, etc. Doon po sa mga bangkay na na-exhume niya. Meron pong iba dito, at yun po ang pag-uusap namin ni Dr. Fortun, kung sakasakali, may iba dito na kung may doubt ang identity ng bangkay, pwede po namin, gamit ang mga protocol na vinalidate namin, pwede naman namin i-DNA profile para lang matugma ang pag-identify doon sa mga buto na exhume ni Dr. Fortun at ng mga NGOs na kasama niya. So ito po, makikita natin isang napakahalagang kontribusyon para sa pagsagot sa mga katanungan na ngayon ay inilalabas sa pag-iimbestiga ukol sa drug war. So, was very, very important forensic science as a way to help assist generate those evidence. So makikita po natin na, okay, forensic pathology kay Dr. Fortun, but ang kahalagahan ng forensic science, kasi po yung forensic science provides objective evidence. Hindi lang to testimonya ng isang tao na maaring magpalit dahil mali yung pagkakakita niya o pagkakaalam niya, lalo na ngayon maraming deepfake, yung mga maling retrato, maling video, nilalagyan ng ibang litrato ang video. So marami pong kaganapang ganyan na hindi na natin masyado mapagkatiwalaan. Subalit kung gagamitin natin ang agham, katulad ng DNA, katulad ng pathology, na objective, mas malapit nating masasagot, mas accurate na masasagot natin sa mga katanungan ng investigador. Bibigyan ko rin po kayo ng isang ehemplo dito. Ito po ay isang kaso ni People versus Reynaldo de Villa. Ito po ay public document dahil umabot na to sa Supreme Court. Kung kaya't maaari ko pong talakayin dito sa ating pag-uusap. So si Reynaldo de Villa ay isang 65-year-old nung kapanahunan ng rape. Inakusahan siya ng kanyang pamangkin na ni-rape daw niya yung pamangkin niya, na again parang similar doon sa unang kwento, dahil ni-rape niya daw yung pamangkin niya na 16 years old, nabuntis yung pamangkin na walang boyfriend, etc. At siya daw yung tatay. So siya po ay nakasuhan, nahatulan sa mababang hukom ng bitay nung kapanahonan nun. Bitay, siya ay mamamatay dahil sa krimeng ito. So, 10 taon po siyang nakulong dahil nga inaantay yung kanyang death warrant, etc., etc. Pero lumagpas na siya dun sa senior age. Hindi tayo pwede, nung panahon ng may death penalty, hindi natin pwedeng bitayin o patayin ang isang senior citizen. So, nandun na lang po siya, ang palagay niya ay mamamatay na siya sa bilangguan sa Muntinlupa. Ang alibay niya, old age, etc. So nung kami po ay hiningan ng tulong ng Free Legal Assistance Group Attorney Jokno, Chel Jokno, Attorney Ted Te, former Speaker of the Supreme Court, hiningan po kami ng tulong kung maaring gawin din namin yung ginawa namin sa unang kaso. Alamin namin kung ang bata ay talagang anak ni Reynaldo de Villa. So si Reynaldo de Villa ay nandun sa National Penitentiary noong 2002. Nakakuha po kami ng sample ni Reynaldo de Villa. Pagkatapos naman po ay dun sa bata naman at dun sa nanay. Yung nanay ayaw talaga. Yung bata po nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya na mabigyan kami ng sample ng bata, at ang nakita namin ay yung bata na sinasabi nung pamangkin na anak ni Reynaldo de Villa ay hindi ulit kay Reynaldo de Villa. So naging hindi naging consistent ang testimonya ng biktima dun sa DNA evidence sa presenta namin at sinabit namin sa mga hukom. Kung kaya't ang nangyari, si Reynaldo de Villa noong pong 2005, pagkatapos ng higit na 11 years ng pagkakakulong, matanda na po siya po ay pinakawalan ng Korte Suprema. Pero nung panahon na yon, wala pa po tayong batas o rule on post-conviction DNA testing. Kaya si Reynaldo de Villa at the age of I think about 72, 73, siya po ay pinakawalan based on presidential clemency. Siya po ay pinatawad noong ating dating Pangulong Macapagal Arroyo. Kung kaya't siya ay nakauwi na sa kanilang probinsya at hindi na po nabilanggo sa penitentiary.
So ito po yung aming trabaho nung isa pang mahalagang kontribusyon na nakikita namin na ginagawa ng agham para sa paglutas o pag-improve ng paglutas ng mga krimen o pagtulong sa investigasyon. Makikita niyo po itong building na ito po yung bukana o harap ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ito pong dalawang retratong ito sa baba, ito po si Attorney Ted Te, ay siya po yung dating speaker ng Supreme Court. We've worked with Attorney Te sa iba't ibang mga kaso ukol sa mga taong malapit ng bitayin. Kung makakakuha ng ebidensya para makatulong, kung malaman talaga kung guilty nga ba sila talaga o baka naman wrongfully convicted. Katulong din po namin noon si Attorney Chel Jokno, ang unang Dean ng College of Law ng De La Salle at palagay ko ay naging involved sa maraming investigasyon ukol sa death penalty. Siya din po ay tumulong sa amin. Ito pong ibang kasama namin sa labas dito sa retrato sa labas ng New Bilibid Prison. Ito po ay iba't ibang embassy na tumutulong sa aming pondohan dahil po mahal ang DNA test. Kung kaya't hindi namin pinagbabayad ang mga kliyente o ang mga pamilya at humingi kami ng tulong ng pondo sa iba't ibang embassy para magawa po ang pag-test ng DNA. So yung aming pong project, sinuportahan din ng former director ng DNA Commission on DNA Evidence sa US. Doon po sa aming 2 taong proyekto with the European Union, nakalikom po kami ng siguro mga 6 na kaso. Ang hirap po kasi sa Pilipinas, mahirap makakuha ng ebidensya kasi marami doon sa mga kasong inaral namin, walang ebidensyang kinuha nung panahon ng krimen. So walang ebidensya, wala kaming ma-DNA test. Pero meron po kami nakitang 6 na kaso, katulad nung kay Reynaldo de Villa, ang tinatawag doon ay criminal paternity, at doon sa 6 na yon, 4 doon sa 6 na yon ay ang resulta ay katulad nung kay Reynaldo de Villa. Sila ay nag-aantay na ng bitay o hinatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo, subalit yung ebidensyang iprinisenta, ang batang sinabing naging kanila ay hindi kanila. Kung kaya't pinilit namin tulungan yung mga kasong iyon at noon pong 2006, 2005, ito po yung report na inilabas ng European Union ukol sa proyekto naming agham na sinamit namin sa kanila. The scientific project was also impressive. It was apparently the first time that the EC had supported a scientific project of this type. Hindi po nagbibigay ng pondo ang EC noong panahon na yon for science projects, consisting in testing the reliability of DNA tests as evidence in death penalty cases. The project is closely linked to other aspects of a grand coalition of activities advocating abolition of the death penalty, and in this way was able to focus attention to possible cases of miscarriage of justice. Using DNA tests to question paternity of rape victims of subsequently given birth was a well-judged intervention in a much larger and complex debate. So natuwa po kami dun sa resulta dahil sa resulta, sinamit po namin yan sa Korte Suprema. Pag submit po namin sa Korte Suprema, ito pong ang dating chancellor ng Philippine Judicial Academy. Naging interesado po ang Korte Suprema dahil noong panahon, nung kasimulaan ng DNA testing, wala po tayong batas. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong batas. Pero wala rin tayong guidelines sa judiciary, sa ating mga huwes. Hindi po tuloy alam ng mga hukom kung paano gagamitin ang DNA evidence kasi bago pa lang. Kung kaya't kay Chancellor Amarfina Herrera, binigyan po kami ng pagkakataon na mag-formulate ng tinatawag ng rule on DNA evidence. Ito po kasama po namin yung 2022 Ramon Magsaysay Awardee Bernadette Madrid ng Child Protection Network at saka si Attorney Joey Ochave ng Unilab. Kasama po silang lahat dun sa mas malaking grupo para mag-formulate ng rule on DNA evidence. Ito po matagal, mula po 2001 hanggang 2007, pinagmimitingan po namin ito dahil hindi po magkaroon ng, kailangan pong i-discuss talaga kung ano yung mga pwedeng ilagay sa rule on DNA evidence. Kung kaya't noong 2007 na promulgate po ito at ngayon, at sabi nga sa introduction sa
diskusyon na ito, ngayon po ang rule on DNA evidence ay ginagamit na ng lahat ng hukom sa Pilipinas. At kasama nitong rule on DNA evidence, Section 10, is yung tinatawag nating post-conviction DNA testing. Bago po magkaroon na itong rule on DNA evidence, walang gustong magbukas ng kaso pag natapos na ang review ng Supreme Court. Pero pinakita namin sa kaso ni Ray De Villa, tapos na po siya, nag-aantay na lang ng death warrant, na-review na siya ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, talagang ginawa niya yung sinabing, yung kaso. Talagang ginawa niya kung kaya in-uphold yung desisyon ng lower courts. Subalit nung naglabas kami ng DNA evidence, nagkaroon ng puwang para mas higit na ipursige yung tinatawag na presidential clemency. At siya ay napatawad, napakawalan, kung kaya si Sir De Villa ay wala na sa kulungan. Isa po pong mahalaga, makikita natin kung nag-ano tayo ng leadership dito. Napakalaking contribution po ang leadership ni Chancellor Herrera noong mga panahon na yon. Napakalakas po ang kanyang commitment na magkaroon ng siyensya ang ating mga korte, gamitin ang DNA evidence para sa paglilitis. Ang isa rin pong magandang contribution ay kay Dr. Bernadette Madrid dahil sa kanyang involvement sa Child Protection Network. Ang Child Protection Network po ay mga clinic, mga unit sa loob ng hospital na silang pinupuntahan ng mga kabataan under 18 years old na nagkaroon ng allegation ng abuse, whether sexual abuse, physical abuse, etc. Lumalapit po sila sa mga doktor para humiling ng tulong. Si Dr. Madrid po ang isa sa mga nagpasimula nito. Ang Philippines po ay ang only country na meron judicial rule specific for DNA evidence. Ang ibang bansa po meron po silang batas. Tayo wala tayong batas legislation, pero meron tayong judicial rule. Kaya mahalaga sana ikonsidera ng ating mga legislators na magkaroon na ng batas na tutugma rin sa judicial rule specific for DNA evidence. So ito po yung naging problema natin ngayon. Sinasabi natin kay Dr. Madrid, ang tinututukan po ni Dr. Madrid ay ang commitment para matulungan ang mga batang inaabuso. Pasensya na, 2018 po itong makita ko. Wala pa akong makita ng masigit na magandang graph so far. Subalit, pare-pareho din yung pattern. Out of mga 8,000 cases reported to different child and women protection units, makikita natin na ang maraming biktima, ang age ng pinakamaraming biktima ay 13 to 15 years old. Meaning, hindi pa adult kasi yung ating mga abusers, gusto nila yung mga vulnerable pa, yung hindi masyadong makalaban. Mas lalaban yung mas matanda, kaya 13 to 15 pwede na yan, hindi makalaban masyado, tinatakot nila. Subalit, meron din as young as 0 to 3 years old. Meron tayong 380 cases na nireport ng 2018. Wala pang 1-year-old. Ginalaw na ang bata. Hindi po namin nakakausap ang mga victims dahil po ang mga doktor pang kumakausap sa kanila. Subalit makikita natin na ito ay napakalaking problema sapagkat napakabata, ang daming napakabatang biktima na kailangang tulungan agad. At ang magagawa po kasi ng DNA, lalo na dun sa mga kabataang ba, yung 0 to 3, 4 to 6, hindi nila alam kung ano nangyari sa kanila, hindi nila ma-identify kung sino ang gumawa ng karahasan sa kanila. Kung isasama natin ang DNA evidence sa pag-iimbestiga, makukunan natin ang sample mula sa katawan ng bata at magagamit natin yung sample na yon na kinuha sa kanya para mag-generate ng DNA profile at ma-identify natin yung DNA na nasa katawan ng bata na hindi kanya. Ito po, for example, 39 cases na tinignan namin, makita ninyo, meron po kasi tayong DNA, yung Y chromosome, na nakikita lamang sa mga lalaki. So, yung 39 preliminary cases na tinignan namin, magagawa ba natin to? Magagawa ba natin to? So, yung 39 cases po, tinignan namin kung ano yung mga ibang examinations na pwedeng gamiting ebidensya sa korte katulad ng sperm detection, yung tinitignan under the microscope. 6 lang yung positive, 21 yung negative, walang nakitang sperm, 12 hindi nag-report ang ospital kung merong sperm, etc. So makikita natin, hindi ko na iisa-isahin dito, pero makikita natin na ang pinakamalakas na ebidensya na maaring magamit para sa pagtulong sa prosecution ng bata laban sa umabuso sa kanya ay ang paggamit ng DNA evidence. 20 out of 39 cases were positive for Y chromosome male DNA. Babae ang biktima, bakit meron siyang Y chromosome na nakikita lamang sa lalaki sa loob ng kanyang puwerta?
So ito po, some of our work, if anybody's interested, 154 cases, we examined female children, we generated DNA profiles, and of those, 63 were positive. 63 sa 154 na batang babae, merong male DNA sa kanilang katawan na maaaring malakas na ebidensya sa korte. Ang naging challenge lang po, and this is what we discussed with Dr. Madrid, ang challenge lang po sa pag-iimbestiga ng mga minors, marami po sa kanila hindi nagsusumbong agad kasi tinatakot sila o kaya wala po silang pamasahe para umalis ng bahay para pumunta sa CPU. Tinatakot, shame, narurumihan ang mga babae pagkatapos syempre ng pang-aabuso, at saka yung inability nila to identify the offender. Lalo na po yung mga bata, hindi talaga nila alam, base sa mga narrative na nababasa namin, hindi nila alam kung ano nangyari sa kanila. Basta't ang sinasabi nila lang, masakit, subalit hindi na, the repercussion or the realization will come much later. Importante po, makuna ng sample ang biktima within 3 days, 72 hours po, kasi usually naliligo, etc., nawawala ang ebidensya. At saka po lalo na yung maliliit, pag maliit ang katawan, konti lang yung makukuha mong sample. Pag konti lang yung sample makukuha, konti rin lang yung DNA. So nagkaroon din po kami ng challenge para gamitin ang DNA evidence pag napakaliit ng katawan ng bata. So mula po noong 2005, nagkaroon na po kami ng mga pagtatry. Ito po sinuportahan ng World Bank. Isa sa malaking challenge sa atin sa Pilipinas, wala tayong rape kit. Pagka po ang bata tumakbo sa ospital, o ang biktima kahit matanda, pumunta sa ospital, marami pong ospital, wala naman po yung tinatawag nating rape kit o kaya sexual assault investigation kit. Ang doktor, usually po to maaga o gabi, ay yung kawawang doktor, hindi niya alam kung paano siya kukolekta ng sample. Kasi hindi naman po pangkalawakang pag-aaral ito sa medical school. Kung kaya't ang ginawa po namin noong 2005 under funding from the World Bank, kami po ay nag-assemble ng tinatawag nating rape kit or sexual assault investigation kit. Tapos ito po ay validate namin. Ano ba yung mga kailangan pangkuha ng sample sa katawan ng biktima? Ano bang kailangan? Kailangan po ito ay malinis, sterile, color-coded, para madali naman para sa doktor kunan kasi napakarami mong pwedeng gawin at marami kang maaring makalimutan. Ang importante po kasi dito, pagkuha ng doktor ng sample mula sa biktima, kailangan po dinodocument niya kasi tatanungin niyan sa korte. Pagka nawala po yung pagdodocument, pag-chain of custody, baka hindi tanggapin ng korte ang ebidensya. Kung kaya po mula noong 2005 until 2019, kami po ay nakipag-collaborate kina Dr. Madrid at sa mga doktor po ng Child Protection Network para po magkaroon nitong tinatawag nating Sexual Assault Investigation Kit na maaring maintindihan ng mga doktor sa kanilang lengguwahe kung paano gamitin sa pangungulekta ng sample sa mga bata at sa mga biktima. Hindi lang babae dahil meron na po ngayon increasing numbers na mga batang lalaki biktima din ng karahasan. Ito pong Sexual Assault Investigation Kit, itatry namin, ito po ngayon nasa transition kami, itatry na namin ilabas itong taon na to, katulong ang ating Department of Health para po makaabot sa lahat ng ospital na Pilipinas sa ating buong archipelago. So ito po, napakalaki ring talakayin ang kahalagahan po ng ating criminal DNA database. Kasi po sa Pilipinas, wala pa po tayong batas. Kaya wala pa rin po tayong DNA database. Kung matatandaan natin, pag nanonood tayo sa TV, katulad ng CSI, sasabihin doon, o dalhin mo na to sa CODIS. Ang CODIS po ay yung database ng US. Ito po yung database ng mga DNA ng mga convicted offender. So yan ang Combined DNA Index System. Ito rin po ang ginagamit na ipinang-exchange ng mga DNA profiles sa Interpol kung may hinahabol across the border crimes. So very powerful po for identification, nag-accelerate, tsaka nagpe-prevent the wrongful conviction. Lalo na kung halimbawa sa isang krimen, meron mang ebidensya, wala namang suspect. Ang gagawin po ng FBI doon or ng police, yung DNA profile na nakuha sa crime scene, iba-blast nila sa database. Meron ba dyang DNA na tutugma dito sa crime scene database? Baka naman meron ng nagawang ibang krimen, karahasan, yung perpetrator,
na nandun na sa database. Ma-identify natin siya, may imbestigahan, mapalawak ang investigasyon. So, importante po magkaroon ng criminal DNA database ng Pilipinas. Kaya po itong 2019 pa to at pinapatuloy pa, nagkaroon po ng mga meeting ang PNP, Philippine National Police, para ma-establish ang forensic DNA database, criminal database ito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin nagkakaroon ng database dahil meron po mga question ng iba't ibang grupo. Worry of potential abuses, concerns about the management, security, and access to the sample biobank and database have been raised by human rights advocates, including the Philippine Commission on Human Rights. Maganda po magkaroon ng Philippine Criminal Database, pero kailangan po sa batas na i-approve ng ating Congress at Senado, dapat po merong safeguards. Kasi po ang DNA natin, ito agham na to ang DNA natin ay napaka-invasive para sa atin. Lahat po ng ating metabolism, yung propensity to disease, sinong tatay mo, sinong nanay mo, nakakode po yan doon sa DNA natin. Kaya kung ibibigay natin ng DNA, marami pong malalaman ukol sa atin, sa pamumuhay natin, sa ating pamilya, sa ating DNA. Kung kaya't po ang sinasabi, sana kung magkakaroon ng criminal database o magkakaroon ng database para sa mga Pilipino, dapat magkaroon ng enough na safeguard pagprotekta sa mga magiging volunteers na magbibigay ng kanilang DNA. Makikita natin dito nilabas po ito noong 2018 na Philippines shows the highest level of concern over security issues. Hacking na lang pati nga nung eleksyon, di ba? Nakita natin yung ating mga data lumabas, hinak yung database ng COMELEC at nilabas ang ating mga data. Sana po kung magkakaroon tayo ng Philippine database, criminal database, hindi po yun mahahack dahil maaring magamit ito na hindi karapat-dapat at makakapag-risk sa ating mga citizens, sa mga Pilipino, na mga impormasyon na maaring maging bad para sa bawat individual. So hindi lang po yung data mismo na nandun sa database, pag binigay po natin yung ating sample, katulad ng ating dugo, ang ating laway, etc., maaari din po kailangan din po protektahan yan. Kasi kung ang DNA natin, hindi natin protektahan, pwede rin po yung magamit dun sa pagpa-plant ng DNA sa iba't ibang krimen. Kung ngayon nga sinasabi, di ba, may mga akusasyon na pinaplant yung plant bala sa airport, yung pinaplant yung barel doon sa mga nire-raid na doon sa war on drugs, o yung mismong shabu pinaplant sa kotse kunwari o sa bahay, maaari din pong gawin yan sa ating DNA. Kung magkakaroon tayo ng criminal database, dapat meron din proteksyon ang sample, ang DNA na ilalagay sa database. So marami pong indices, hindi ko na po itatalakayin ito dahil wala na tayong oras. Subalit marami pong gustong ilagay yung mga proposal na DNA bills na nabasa ko. Ang naging concern ko lang po is nilagay din, at hindi ko maintindihan, meron pong isang proposal na nakita gustong isama sa DNA criminal database ang street children and beggars. Ito po, binabanggit ko po ito sa talakayan ngayon. Bakit po natin nilalagay? Tinatanong ko yun doon sa diskusyon. Bakit natin nilalagay yung street children and beggars? Hindi naman sila kriminal. Ang sabi doon sa diskusyon, kasi potentially, para maibalik ang bata sa kanilang mga magulang, etc. Pero parang hindi hindi rin tumugma ang sagot. Hindi po ako masyadong nasatisfy sagot. Lalo na, ang isang DNA profile po, ang isang tao, ngayon sa aming laboratorio, 60,000 pesos po ang pag-generate ng DNA. Hindi po ito mura. Kung kaya't very selective tayo, sina-strategize natin kung kailan gagamitin ang DNA profiling sa investigasyon. Hindi lang lahat-lahat. Kaya po kung ang DNA profile is 60,000, ako po nang sinabi ko po ito nung pinakomment ako sa Congress, kung 60,000 pesos para sa street children, hindi na lang natin likumin yung pondo pagkatapos bigyan ng mas magandang edukasyon ang mga bata na nasa kalye para bago pa sila maging kriminal, kung magiging kriminal man sila, ay nabigyan na natin sila ng oportunidad na magkaroon ng edukasyon at mas magandang buhay. Yun po yung suggestion ko doon sa pagtalakayan na yun. Sana ay narinig. Nagkaroon na rin po kami mga pag-aaral, kung meron mga gustong magbasa nito, Global Governance, Forensic DNA Profiling and Databasing. Maganda pong tingnan ang ating history kung bakit nagkaroon ng mga pagsususpetsa ang ating mga Pilipino at
kailangang sagutin ang mga katanungan yan bago tayo mag-criminal databasing. Isa pong malaking concern ay yung impact of mishandling evidence. Ito po sinulat ko rin, Innocence Project Philippines Network. Maaari po nyo ito makita sa internet. I-search nyo na lang po yung title and issue report. Dahil po sa pagtungo namin sa National Bilibid Prison, makikita po namin marami dito ang nagsasabing sila ay wrongfully convicted. Alam namin, may marami dyan, baka hindi naman nagsasabi ng totoo, pero palagay din namin meron mga nagsasabi ng totoo. Kaya't sana, kung magkakaroon tayo ng DNA evidence, magamit ito ng mabuti para talagang ma-prosecute yung mga kriminal at matanggal sa kulungan yung mga wrongfully convicted. So, there's an ethical concern. At pagkatapos po, magkailangan din naman, magkaroon din tayo ng bias and equity. Sa pagpo-forensic DNA, patapos na po ito, sa pagpo-forensic DNA testing natin, meron pong dalawang uri ng database. Yung criminal database, nasabi natin, nagko-contain ng mga DNA profile ng convicted offenders at saka ng mga suspects. Meron din po isa pa tayong kailangang database, yung tinatawag nating population database. Population database ng mga Pilipino. Dahil po pagka kami ay nagkakaroon po ng pag-iimbestiga, titingnan namin kung gaano kahalaga yung DNA evidence, kailangan po namin gawin ng statistical study. Pagka nagkaroon po ng statistical study on the weight of matching evidence, kailangan po namin population database, hindi criminal database. Ang reference population database po, profile po ng mga volunteer na Pilipino, hindi na mga kriminal. Kung kaya po kami sa DNA Analysis Lab sa UP Diliman, gumagawa po kami ng Philippine Population Reference Database at ito po yung ini-evaluate namin how rare the DNA profiles are. Para lang higit maintindihan, halimbawa po ipinipili namin kung ano yung DNA na pwede nating i-test para ma-distinguish natin kung kaninong profile yan. Kung halimbawa sinabi sa'yo, uy, Dr. Cora, yung nagnakaw ng aking cellphone ay black ang hair, itim ang buhok. Wala po akong masasabi niyan sapagkat yung itim na buhok ay napaka-common sa mga Pilipino. Wala pong halaga yan para sa forensic DNA profiling. Pero kung sinabi sa akin, oy Ma'am Dr. Cora, yung nakita ko, yung nagnakaw sa akin ay may nunal sa gitna ng ilong o kaya ay 6 ang daliri, mas madaling mag-differentiate yan. Marami akong mai-eliminate na suspect dahil rare yung DNA profile. Ganyan po yung hinahanap naming DNA. Kung kaya't kami po ay nag-aaral, nag-a-adapt po kami ng tinatawag nating inclusive approach. Humihingi po kami ng volunteers at meron po kaming mga call ngayon for volunteers para maisama po kayo sa population reference database na mini-maintain po ng UP Diliman. Hindi po namin ito binibigay sa police, hindi rin po namin binibigay sa NBI. Mainstream populations sa Tagalog, Bisaya, Ilocano, etc. At ating po mga kapatid na indigenous people. With appropriate safeguards for human participant protection. Kaya po very involved ako sa ethics review ng mga protocols kasi po napakahalagang protektahan ang karapatan ng ating mga participants. Kaya po sa ating malawakang pag-aaral, alam natin, ito nakikita natin, ang dami nating indigenous brothers and sisters, over 110 ethno-linguistic groups. Kung kaya po sumusunod din po kami sa mga patakaran ng National Commission on Indigenous People in terms of community consultations. Hindi ko na po ito i-discuss dito pero meron po mga batas, polisiya ang National Commission para protektahan ang ating mga kapatid na katutubo. Kasama na ang tinatawag na community consultation bago magkaroon ng pagkuha ng sample. At ang pagkaroon, yan po, bago pagkuha ng sample. So, pinapaalam natin sa ating mga volunteers kung para saan yung aming proyekto. Kaya po ito, dun sa mga bata dyan, yung mga gusto naghahanap ng kanilang career, marami pong travel ang nangyayari pagka nagkakaroon po kami ng mga proyektong ganito dahil marami po dun sa ating mga katutubo ay hindi naman nakatira sa syudad. Kaya sila po ay pinupuntahan namin at kinakausap para makapagpaliwanag uko sa proyektong agham na ginagawa namin. O kaya tumatawid sa hanging bridge, malalayo po yung mga lugar at nagkakaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng diskusyon at maintindihan ang side ng ating mga katutubong kapatid. Ito po, isa pang talakayan na ginagawa. Ito po ay sa aming Junior Research Associate. Pwede okay.
Pwede sa umaga, pwede sa gabi. Pagkatapos po, bago namin i-publish ang ating results, kailangan din pong uli ng community validation. So, yung iba po namin mga proyekto ongoing, hindi pa po namin yan nire-report ang resulta sa labas. Kailangan po muna mauna ang ating mga katutubo. Kaya ito po, mga litrato na ginawa po namin last year, bumalik po kami sa Sulu, bumalik po kami sa Tawi-Tawi. Sa Sulu, andyan po ating mga kapatid na Tausug, bumalik po kami sa Basilan, ng ating mga kapatid na Yakan, ang ating mga kapatid na Bajau, sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang ating mga kapatid na Mangyan. So mahalaga po na tinutupad po namin ang aming pangako na kailangan mabalikan ang mga tao, ang mga volunteers bago ang publiko para humingi uli po ng consent sa ating mga volunteers na ibahagi ang kanilang kwento sa pangkalatang publiko. So ito po yung mga recommendations namin. Criminal databasing requires the passage of a DNA law. Wag lang basta-basta. Strategize the collection of biological samples. Wag na nating isama ang mga bata at street beggars. At saka ito po napakalaking rekomendasyon namin. Dahil kailangan ng reference population database para sa forensic genetics or forensic DNA profiling, iwan na lang natin sa university. Wag na nating isama sa PNP or sa NBI. Meron silang kanilang criminal database, walang problema. Pero yung pong reference population database ng mga volunteers, iwan na lang natin sa ating mga pamantasan. Ihiwalay natin ang mga database na yan. And then to provide safeguards to ensure data integrity protocols for safe handling and storage. So dun sa po mga gusto pang makabasa ng mga iba pa po namin ginagawa, meron po kami dating ang column, nagko-contribute kami sa Star Science. Medyo wala na po yun. Subalit yung mga articles pa po, kung interesado kayo, ay online. Kaya't maaari po ninyong i-download. So to end, allow me to reflect on the last but very important challenge in forensic science in the Philippines. It is the need for forensic scientists of all agencies, law enforcement, private institutions, and universities to recognize and value the social impact of our work. We need to remain apolitical and stick to the core values of a true scientist: objectivity, ingenuity, and excellence. Leaving no stone unturned because we recognize that underneath the science that we do are the lives of real people, many of whom are desperately calling for us for help. Scientists need to share our knowledge and passion to find order where there is none, to find creative solutions to seemingly hopeless situations, and to discover the common and shared humanity across individual diversities, manifested in different social statuses, spiritual beliefs, languages, cultures, and way of life. Thank you at magandang araw po sa lahat. Wow, thank you so much, Ma'am Cora. Yan, ang dami naming natutunan po mula sa inyong presentation from the very start up to yung mga pinaglalaban nyo po na policies and all these inclusions po and provisions for this DNA forensics. So napakalaking tulong nito, especially sa ating justice system. Pero Ma'am Cora, we are just interested kung ano po yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang pasukin ang karera na ito ng DNA forensics and genomics research. Napakaganda namang tanong na Carla. Ang importante kasi sa atin, sa akin it's a personal question. We can do research na nanaliksik tayo, pero para saan at para kanino? So sa amin po sa DNA Analysis Lab sa UP Diliman, gusto namin na ang lahat ng ginagawa natin, ang lahat ng pananaliksik ay may papupuntahan, may social impact. Makakasagot ng mga tanong na importante sa ating pamayanan. Bakit? Sapagkat ang perang ginagamit natin ay galing sa ating buwis, galing sa tao. Kung kaya't kailangan careful tayo kung saan natin ito gagamitin, na dapat magkaroon ng produkto o bagay na makakatulong maibalik sa ating mga taxpayers. So yun yung una. Yung responsibilidad, pangalawa is also, graduate ako ng Philippine Science High School. So since 12 years old, na po ako, scholar na po ako. So 12 years old, pinapaaral na ako ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya po, nung umalis ako, nagpunta po ako ng Australia, nagkaroon po ako ng pagkakataon mag-aral doon. Hindi na po ako, pagkatapos po ng aking PhD doon, bumalik ako sa Pilipinas. Dahil ang pangako ko noon, at least mabayaran ko yung mga taon
na naging scholar ako sa Philippine Science High School, maibalik ko man lang sa mga Pilipino yung time, yung investment nila. Pero nung nakita natin yung forensic, lalo na sinabi ko sa inyo, unang araw pa lang, nakita na namin yung karahasan, yung injustice doon sa taong si Juan de la Cruz na nakulong ng 7 taon. Sinasabi niya hindi niya ginawa pero walang naniwala sa kanya. And then yun, I think yun yung social value ng trabaho. Kung bakit kami nananatili. Hindi madali at hindi ganun kalaking pera, pero yung social value, more than anything, para kanino, para saan, paano kami makakatulong. Wow, that's great, ma'am. So it's like giving back and giving hope to the hopeless. Yung inyong pinaka-core doon, ma'am. And of course, yung social responsibility nyo sa ating bansang Pilipinas. So, ma'am, I believe may mga na-mention kayo kaninang mga hamon na hinarap nyo bilang dito sa larangan na ito. But can you give us that one most parang naging challenge nyo bilang isang babae sa larangan ng DNA forensics? Was there an issue? Yes, alam mo maraming challenges pero yung isa na talagang napakalaking challenge for me is pagka nagkaroon, pag nawawalan na ng hope at courage ang mga Pilipino. Hope being yung wala na talagang mangyayari. Kaya ganito lang tayo. Wala nang hope. Nag-give up na. Tapos lalo na dahil wala nang hope, wala na rin courage to fight for your rights, to fight for what is right. Ay, hindi ganyan na lang talaga kasi lahat naman tayo mali, lahat naman tayo, wag na tayong lumaban. Mahirap lumaban Mahirap to take courage, go against the common opinion because you want to stand up for what is correct. That is something so difficult to do, pero we must do. Because otherwise, everything else will become wrong if we don't fight for what is right. That's right, ma'am. Yes, that's right po. Tama po yan. So we have to really fight for what is right. So ngayon po, may mga katanungan po ang ating kasamahan from Radyo Pilipinas Agoo, Ma'am Cora, Ma'am Antoinette. Yes, thank you, Ma'am Carla and Dr. Cora. Maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon. Napakahalaga po. And Ma'am, bilang isang babaeng pinuno po sa Agham, paano po ninyo ginagabayan at binibigyang lakas ang mga kabataang kababaihan na nais pumasok sa larangan po ng STEM, lalong-lalo na po at produkto po kayo ng Pisay, Doc Cora? Para po sa mga kabataan, ang pinakamalaking I think important is to trust, tiwala. Yun po yung parati kong sinasabi sa mga estudyante namin na lumalapit sa amin. When you come to, pag pumunta po kayo sa laboratorio namin, ang unang-unang binibigay ko sa bawat individual is tiwala. Tiwala sa kakayanan mong gawin, ang kailangan mong gawin. Tiwala, nagtatry mo yung best mo na gawin. At na tiwala din na ikaw ay babalik sa amin, na yung tipong magtatanong kung hindi mo na alam. So, I think yan yung kailangan ng kabataan ngayon is to challenge them. Challenge them that they can do much more than what is expected. And that for them to realize, to make makita nila kung gaano kaimportansya yung ginagawa nila. And to take that challenge to be able to do what is right, knowing that everybody else is trusting them, that they can do. Tapos that also that the youth, pwede silang maghumingi ng tulong para namin sila matulungan. So, yun yung inaano ko sa ating mga kabataan is, paminsan nawawala na ng trust sa sarili natin. Hindi bigyan natin ng pagkakataon ang sarili natin na tayo mismo ang nasa harap at tayo mismo gagawa ng tama. At wag din matakot na magkamali. Kasi nagkakamali naman ang lahat. Pero yung tulong-tulong, I think that's the second thing is trust and teamwork.
na hindi ka nag-iisa. Pinagkatiwalaan ka nga namin. Ito, bibigyan kita ng... Siyempre, gagabayan, may mentor mo yan. Ito yung gagawin mo, ito yung i-research mo, ito yung available sa'yo, tapos magre-research tayo together. Pero itatrust ko na ikaw yung gagawa. Kasi kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, magme-mentorship tayo. Pagkatapos kung magkamali ka, itatrust ko pa rin na sasabihin mo sa akin na nagkamali ka. Kasi itatrust mo naman ako na hindi ako magagalit kasi alam naman natin lahat nagkakamali. Gagawa naman natin ng panibagong protocol para hindi na maulit ang pagkakamali. I think with that, if you let our youth lead, make their own mark, na hindi parati ikaw ang nasa harap, I think that's what our youth needs. Okay, thank you, Doc Cora. And ayan po, payo mula kay Doc Cora, tiwala po sa kakayanan. And paano po mas mapapalakas ang ng mga institusyon ang suporta at pagkilala sa mga babaeng leader sa agham, Doc Cora? Ang mga institusyon, actually, marami na tayong mga institusyon are being led by women already. Marami na tayong mga undersecretary, although wala tayong secretary. Dati meron na tayong Secretary of Science na babae. I think ang kailangan ng mga institusyon sa Pilipinas is talagang bigyan ng pagkakataon ang mga babae na mag-lead. Alam ko na sa ating buhay, meron yung mga panahon ng babae aatras dahil syempre family life, magkakaroon ng anak, kailangan maraming responsibilidad sa labas. Pero ang pinakakailangan ng institusyon is ma-recognize ang kahalagahan ng kontribusyon ng babae. Kaya kung sagaling may umalis, maaaring bigyan ng pagkakataon na continuous, kahit hindi mas involved, mayroong continuous contribution ang women. Tapos after some time, babalik din yan. Alam niyo kung bakit ito very important na i-share. In my experience, pasensya na mga boys, pero ang mga babae holds humanity. Hindi naman dahil walang humanity ang mga lalaki. Ang ibig lang sabihin, mas merong talagang qualities ang babae na hindi masyadong lumalabas sa mga lalaki, not because they intend, pero kami lalo na sa forensic. Yung mga kaso namin, parating may problema. May krimen, may naghahasa, may naghahanap ng tatay, may hindi hindi binibigyan ng allowance ang bata. So ang mga kinakausap namin, parating may problema. So kailangan mo ng tinatawag nating empathy. Huwag mo lang, check, tapos na siya, check. Paminsan ganun ang ginagawa ng ibang tao. Hindi. Kailangan makita natin ang humanity sa bawat isang kausap natin. At mas madaling nagagawa ito. Hindi ko sinasabing imposible sa lalaki, pero mas madali itong nagagawa ng mga babae. At saka pag nagkakaroon ng diskusyon sa aming grupo, may babae, may lalaki, pag nagkakaroon ng diskusyon, maraming beses, ang babae ang nagre-remind sa grupo, teka muna, naisip ba natin na kailangan nating pakainin ang mga pinapunta mong volunteer dito dahil malayo ang pinanggalingan niyan? Usually, yung mga suggestion ng ganyan, nanggagaling sa mga babae. Magpamerienda naman tayo, galing pa itong volunteer sa Taguig, galing pa yung volunteer sa probinsya. Pagdating dito, gutom na yan. Yung mga ganyang maliliit na bagay, importante yan sa mga tao at sa pananaliksik. Dahil dyan tayo nagkakaroon ng ng mga pananaliksik na mas tugma sa tinatawag nating humanity. Okay po. And sa kabila po ng mga problemang ito, Doc Cora, ano po yung pinakamasayang bahagi ng pagiging isang babaeng leader sa larangan po ng agham? I think ang very fulfilling sa pagiging leader na babae is that nagkaroon na, at least ngayon nakikita ko na after so many years, marami nang nagbukas ng pintuan para sa mga babaeng leader.
Nandiyan ang ating national scientist Lourdes Cruz. Nandiyan ang ating mga academicians sina Ma'am Rod Azanza, Ma'am Gisela Concepcion, National Scientist Carmencita Padilla. Marami ng babae na nag-take ng leadership role. Nung panahon namin, wala masyado. Parang gumigilid-gilid ka talaga. Naghahanap ka ng pagkakataon to prove yourself to the rest of the community. Tas ang maganda ring experience as a science leader is, dahil lalo na sa Pilipinas, binibigyan na tayo ng pagkakataon na mag-lead ang mga babae. Dahil nga sa sinabi ko na nakikita na rin, alam na rin ng community how we stand up for the rights of people, how we have empathy. Nakikita na rin characteristics ng babae. At saka nare-recognize nila ang kahalagahan ng kontribusyon ng babae sa diskusyon. Kaya much better now with mas marami na tayong women scientists. And I guess maganda rin dito is hindi lang isang field ang naapektuhan, natural sciences, meron na rin tayong mga engineers, meron na rin physics, meron na tayong mga lugar na dati walang babae, pero meron na ngayon. So as a woman scientist that had opportunities to lead, I think pinapasalamatan ko yung pagbibigay sa akin ng opportunities. One, to go forward and to break the glass ceiling. And then to leave that door open for the rest of the younger generation of women scientists to come after me. Okay po, maraming salamat po ulit, Doc Cora at Ma'am Carla. Alam ko pong may mga karagdagang katanungan ka pa po. Yes, Ma'am Antoinette. One last question na lang po kay Ma'am Cora. So, balik po tayo dun sa DNA forensics, no, Ma'am Cora. So, sa tingin niyo po, ano po yung magbabago na paano makakapagpabago ang DNA technology sa mga susunod na dekada, lalo na sa larangan ng forensic science at human genetics research? Okay. Ang una is kung magkakaroon na tayo ng batas at gagawin ng routine as part of routine investigation ng DNA forensic science, ang hopefully mangyayari is mapapabilis ang investigasyon. Kasi yung unang tanong, sino masasagot mo? So, accelerate the fair administration of justice. Tanggalin yung mga wrongfully accused, pag-focus ang ating suspects na talagang maaring parte ng kailangang parte ng investigasyon. So that's very important. Malaking savings yan if you do that overall also for taxpayers' money. Pangalawa is also yung resolution para sa mga biktima. Kasi yung iba, lalo na yung discussion natin kanina, yung mga biktima dyan bata. Pag hindi natin naagapan na stop yung abuse sa kanila, mahabang abuse yan over their lifetime. Which means na hindi natin sila natulungan agad and it could get worse. Pangalawa dyan, it could go to the younger sisters. Mas malawak na abuso. So, sa akin is the legislation, incorporation of DNA as part of the investigation, assistance to the victims of abuse, and then channeling the assistance that is available, whether in social welfare, whether in education, etc. Pangatlo, itong ini-establish, pumirma na ang Pilipinas ng establishment of a Forensic Science Institute. So, ang ating pagpapalawak na investigasyon, hindi lang naman DNA yan eh. Malawakan yan, iba't ibang agham, iba't ibang siyensya. Bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon din ng kontribusyon ang iba't ibang siyensya, whether anthropology, odontology, pathology, anthropology, etc., para mas lalo pang mabilis ang investigasyon. Yung National Forensic Science Institute, nagkaroon ng Memorandum of Understanding na pirmahan na ang UP Manila at saka Monash University. So we're hoping within a few years' time, we're going to be really formulating proper forensic science programs that will enable other people, other younger students in the audience who may want to be forensic scientists. Pwede na po talaga tayong makapag-aral ng science-based
forensic science para makatulong higit sa investigasyon na ginagawa ng ating PNP at NBI. Ayan. So we're looking forward to those endeavors, ma'am, to those milestones na pwedeng mangyari with DNA forensics. Yan. So, Ma'am Cora, I know sobrang busy niyo po and sobrang thankful po kami na napaunlakan niyo po itong panayam na ito sa inyo. Muli po kaming nagpapasalamat sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman, hindi lang po nung facts, nung mga information, but more on your journey po as a woman and most especially as a leader po dito sa ating DNA forensic science. So, Ma'am Cora, kung meron po kayong announcement or meron kayong panghuling mensahe po sa ating mga viewers and listeners, the floor is yours po. Okay, maraming salamat, Miss Carla. So, I guess ang message ko, first of all, for our government, sana po magkaroon po tayo ng cooperation, collaboration, such that magkaroon tayo ng isali po ninyo ang ating mga scientist sa diskusyon ukol sa mga batas na mahalagang itaguyod sa ating Congress at Senado. One of which is the DNA database that should be done properly. At nabanggit ko na yan. So, hindi lang ito, basta't po sana sa diskusyon mapakinggan ang ating mga scientists. Dahil po, hindi kami namumulitika, pero po yung ating information, yan po yung ating, lalo na ngayon maraming misinformation. Ang scientists po, ang mga nasa university, are the guardians, are the gatekeepers of information. So kung gusto nyo ng tamang impormasyon, ibibigay namin yan sa inyo. Ibibigay namin yan sa inyo. So, pangalawa, para po naman sa ating mga publiko, tulungan nyo po kami as scientists by interacting with us, by being open to discussing what you need from our scientists and sharing with us information that are accurate. Bakit? Kasi kailangan po, hindi po namin magagamit ang agham para makatulong sa pamayanan kung hindi namin alam kung ano ang kailangan ng pamayanan. So, mga interaction po, ito po pinipilit nating i-organize through Department of Science and Technology, through the National Academy of Science and Technology. Paano ba magkaroon ng higit na discussion? I think this is what you guys are doing also. Paano magkaroon ng higit na interaksyon ang mga scientists sa publiko? Para magkaroon ng ugnayan, ito ang problema. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng kontribusyon gamit ang agham para sa solusyon. Pangatlo po, para sa mga kabataan. Personal experience po ito. Ating mga kabataan, alam natin na mahirap tumira sa Pilipinas. Napakaraming gulo, napakaraming kulang, napakaraming challenges. Pero lalo na sana sa pag-iisip ninyo kung ano yung edukasyon, kung ano yung propesyon na gusto nyong gawin. Sana magkaroon ng puwang ang ating bansa na magkaroon tayo ng tinatawag nating social responsibility. Iba't iba ang daan na tatahakin natin. Iba't iba ang propesyon na pupuntahan natin. Pero sana magkaroon doon sa kung anumang daan ang tatahakin natin, magkaroon ng puwang na para sa bayan. Na maibalik natin sa ating motherland ang ating kakayahan. Gamitin natin ang ating kakayahan para magsilbi at mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Yun lang po. Very well said. Thank you so much po, Ma'am Cora, for those strong words of actually motivating our students, talking to our policymakers, and of course, encouraging the people on the ground na to really reach out or parang unite natin yung ating mga efforts with scientists, most especially in applying science po sa ating daily lives. Thank you so much po, Ma'am Cora. And Ma'am Antoinette, no, bago po natin pakawalan si Ma'am Cora, nais po muna naming ihandog itong small token of appreciation po sa inyo. May we display the certificate? Ayan, sa pagpapaunlak po sa ating panayam for our episode this morning. Ayan, so let me read the content. The Department of Science and Technology Regional Office 1
presents this certificate of appreciation to Academician Maria Corazon A. de Ongria, UPNSRI DNA Analysis Laboratory Director, member of the Biological Sciences Division, National Academy of Science and Technology, as resource person during the DOST-1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo program, Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili held on the 13th of March 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 13th day of March 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. And bago po namin kayo pakawalan, Ma'am Cora, may we have photo ops po, care of our promo team. Ayan. Tatanggalin ko lang yung isa. Ha? Okay, Dom, on your cue. On our cue po. Okay, ready po. 3, 2, 1, smile po. Thank you so much po. Maraming Yeah. salamat po, Ma'am Cora. You at your ano po, you may actually exit or you can still stay po with us. Ayan po. So Okay, now, thank you. I'll have to exit. okay po. Thank you so much po. And now, tuloy-tuloy po rin po ang ating Teknopresensya program. At narito na po ang ating chance na manalo ng ating GCash prize, Ma'am Antoniette. Yes, thank you Ma'am Carla and Doc Cora. Nakinig po ba kayo ng mabuti mga kaagham kay Dr. Cora? Dahil tiyak na masasagot ninyo ang ating trivia question of the day para sa tsansang manalo ng GCash prize. Ating alamin ang ating trivia question for the day mula sa ating trivia master, Sir Dom Pasok. There you go. Wow. Yun po. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga viewers at tagapakinig sa ating radio station. And also, Happy Women's Month po sa ating lahat, sa mga ating empowered women na nakikinig at sa lahat dito sa bukas. And syempre, totoo nga naman yung sinabi niyang ating resource person kanina na si Dr. Cora, no? Na may isang tumatak sa akin na sabi niya is like breaking the glass ceiling and leaving the door open for the younger women generations, which is actually true. At this modern age now, na nakita natin na dami na pong opportunities na para sa ating mga kababaihan. Unlike before, ang dami na nating mga women leaders ngayon, even in the science field. Ayan. So kung nakinig kayo sa ating diskusyon kanina ni Ma'am Cora, na it's very like an eye-opening discussion for many of us. And meron palang field ang science, technology, and innovation, no, na tumutulong sa sa justice system ng ating bansa. At kung nakinig kayo doon, ay doon po dadako ang ating trivia question for the day. At bago yun, narito naman po ang mechanics. Yan. Una po i-like ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Teknopresensya 2025 Episode 6 featuring Women in Science Leadership, DNA Science, and Governance. Sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or i-text po ang iyong sagot kalakip ng iyong pangalan sa 0918-908-3799. Kapag tama ang inyong sagot, isasama ang inyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. At syempre, i-announce po ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng mga ilang paalala. Yan, so ready na po ang mga devices at sumugot po sa ating trivia question for the day. Ang tanong po, anong sangay ng agham ang gumagamit ng DNA at iba pang ebidensya upang makatulong sa paglutas ng mga krimen at pagsuporta sa hustisya? Akin pong inuulit, anong sangay ng agham ang gumagamit ng DNA at iba pang ebidensya upang makatulong sa paglutas ng mga krimen at pagsuporta sa hustisya? And by una, botany, forensic science, or microbiology.
Siyempre, kung alam niyo po ang ating kasagutan, mga kagham, na nakikinig ngayon at nakasubaybay, i-comment lang po or i-text po ang inyong sagot sa ating mobile number. Alright, thank you so much, Trivia Master Big Dom. At ngayon nga po, habang hinihintay natin kung sino nga ba ang ating winner at kung ano nga ba ang ating tamang kasagutan, ay atin munang basahin ang ilang mga announcements from DOST Region 1. Yan. So, sa mga nanonood at nakikinig, mag-message na po kayo sa ating Facebook Live comment section or i-text po ang inyong kasagutan. So, ito na po. Finiture po natin during our Tech Trends Tuesday ang CPGP or ang Carrageenan Plant Growth Promoter, Technology for Rice Production. Alam niyo po ba, ang sikreto sa mas matibay at masaganang palay ay namumula sa dagat? At ito ang Carrageenan Plant Growth Promoter na likas na pampataba ng halaman mula sa pulang seaweed na kayang pataasin ang ani ng 15% to 40%, palakasin ng ugat, patibayin ang tangkay laban sa bagyo, at gawing mas resistant sa sakit gaya ng tungro virus at bacterial leaf blight. Subok na at epektibo at napatunayan na ito ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Kaya sa mga magsasaka natin at may mga halaman dyan, subukan na po natin ang Carrageenan Plant Growth Promoter para sa masaganang ani at mas magandang bukas. Next. Ayan nga po, at patuloy pa rin po ang ating pagdiriwang ng National Women's Month. So, natapos na po ang ating ilang aktibidades dito sa DOST Region 1 at para sa mga susunod na araw at linggo. Sa March 21, magkakaroon ng She Leads Food Safety and Quality Training for Women Entrepreneurs sa DOST La Union, City of San Fernando, La Union para sa mga women entrepreneurs ng La Union. March 21 din po ang ating webinar, Her Story, Women in STEM Leading Innovation and Change para sa ating mga DOST Region 1 ongoing scholars and interested students. March 25, Gender Sensitivity Orientation para sa ongoing and potential beneficiaries of Setup and CEST. March 26, Health Assessment through DOH Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions or PhilPen para po sa mga DOST Region 1 staff. Soap making and essential oil making training naman sa ating women entrepreneurs sa Ilocos Norte on March 27. March 28 to 27, andyan ang capacity building for gender-responsive DOST1 programs and projects dito po sa DOST La Union, City of San Fernando, La Union. March 28, online forum on We in SNT Empowering Women Through Gender-Responsive Science and Technology Interventions, organized by DO Central Office. So ito po ay through Zoom. March 31 to April 2, Food Safety Training and Assessment sa ating women entrepreneurs pa rin sa Ilocos Norte. Siyempre, handog po ng Technopresensya ang 2 episodes nito for Women in Science. So natapos na nga po natin ngayon ang isang episode kasama po ang ating academician na si Doc De Ongria. And for next week po, magkakaroon po ulit tayo ng another episode featuring another woman in science. At sa buong Marso nga po ay ang DOST1 Siglat docu-series featuring women empowerment. So ilalabas po namin yan sa huling linggo ng Marso. Her Story, Inspiring Journeys of Women in Science and Technology. So, abangan nyo po sa aming mga DOST1 FB page, lalong-lalo na po sa ating DOST1 God page. Ayan. So, paki-follow na rin po kung hindi nyo pa po na-follow para po sa mga iba't ibang kwento ng mga kababaihan. And from March 1 to 14, ang ating DOST1 God I Have logo making contest. Ayan. So, deadline na po tomorrow. Ito po ay open to all individuals sa Region 1. I-follow po ang ating DOST1 God Facebook page para po sa mga mechanics po ng ating pa-contest. And every Monday of March ay meron tayong No God, Show God, the Quiz Challenge. Ayan po. So yan po ang ating mga iba't ibang activities and meron po tayong free testing services of RSTL for women walk-in clients po every Wednesdays ng March. And free calibration services to all women clients po.
sa ating iba't ibang regional offices in La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, and Ilocos Sur from March 1 to 31. Yan, next po. Ayan, so is your innovation ready to break boundaries? So, or do you have any invention, industrial design, utility model, or creative research? So, it's time to submit your entries, show your ideas. So, ito po ay para sa ating clusterize. So, ito po ay per cluster na mangyayari. So, meron po kayong mga inventions or researches sa inyong mga state universities, colleges, or even sa ating mga HEIs, ay maaari nyo pong isubmit until tomorrow na lang po ang ating deadline ng entry. So, nasa Facebook page po namin yung full details po ng ating pag-submit ng entries. Next. Ayan. Ayan. So, ito po yung reminders pa rin po. For our clusterized entries, all of the requirements must be submitted through the DOST TAPI website, or you can scan the QR code flashed on your screens for the entry forms. Nakalagay din po yan sa ating DOST 1 official Facebook page. At ayan nga po ang nabanggit ko kanina, until tomorrow na lang po ng 11:59 ng gabi ang submission of entries. So para po sa mga forms and other guidelines ay maaari nyo pong scan ang ating QR code flashed on the screen, or you can visit our Facebook page. Ayan, next, be our champion. Join us in recognizing the best Filipinovators in the country. So the Filipinnovation Awards 2025 is now open and is calling for applications. The deadline of submission would be on March 20, 2025. So, sino nga po ba ang mga pwedeng mag-participate? Filipino citizens or Filipino-owned enterprises, early-stage commercialization, and of course, DTI or SEC registered. So, ang mga categories po natin ang food and agribusiness, health and well-being, and learning and education. So, madali lang pong sumali. Step 1, visit the web portal via filipinnovation.neda.gov.ph. Register an account, and third, submit your application. So, ano nga ba yung mga kailangang i-prepare na requirements? To be uploaded in PDF format, a comprehensive pitch deck, proof of intellectual property application or registration, and of course, proof of DTI or SEC registration. Yan, so sali na po. And ayan nga po ang ating mga announcements. And of course, kung may mga iba po kayong gustong balikan or for future activities of the Department of Science and Technology Region 1, you can just like and follow our DOST 1 social media platforms. Meron po kaming website at www.region1.dosc.gov.ph. Nandito rin po ang ating Facebook page, facebook.com/DOSTRO1. Maaari nyo rin po kaming i-contact sa aming phone number para po sa inyong mga inquiries at 0918-9083-799. I-follow nyo rin po ang ating Instagram/DOSC Region 1. Or maaari nyo po kaming i-email at mail@region1.dosc.gov.ph. At para po sa ating mga Technopresentia episodes at iba pa pong audiovisual presentations and videos ay maaari nyo pong balikan through our YouTube account at youtube.com/DOSTRO1. Ayan. So marami pong ways on how to reach us dito po sa DOSC Region 1. So meron na po ba tayong winner, Trivia Master Big Dom? And thank you so much, Ma'am Carla. And yes, nakita nga natin yung mga announcements po ng DOST Region 1. At syempre, yung services na ino-offer ng DOST Region 1 on this month, on this Women's Month. At syempre, para po sa ating winner, sa ating trivia question of the day, ay akin munang ulitin po ang katanungan sa ating trivia question. So, atin mo nang balikan po ang ating trivia question of the day.
So, anong sangay ng agham ang gumagamit ng DNA at iba pang ebidensya upang makatulong sa paglutas ng krimen at pagsuporta sa hustisya? Yan ba ibang ni forensic science or microbiology? So, atin munang alamin kung ano nga po ba ang tamang sagot. Yan, ang tamang sagot po ay forensic science na diniscuss nga po ng ating resource person kanina na gamit po ang DNA ay natutukoy nila or tumutulong sila sa pagbibigay ng tamang hustisya po sa justice system dito po sa ating bansa. And syempre, sino nga po ba ang ating winner of the day? Sa ating wheel, ayan. So, atin munang paikutin ng ating wheel, please. There you go. Congratulations po kay Miss Jennifer Cabura Martinez. Kayo po ang ating winner ng ating trivia question of the day. At para po i-claim ang inyong prize, ay mag-send lang po ng message sa ating official Facebook page para po sa mechanics. And congratulations, Ma'am Jennifer. Congratulations po, Miss Jennifer, and thank you, Trivia Master Big Dom. Ayan, so message lang po ang ating DOST1 official page para sa mechanics on how can you claim your prize. Ma'am Antoniette? Yes, thank you ulit Mama Carla at congratulations po kay Miss Jennifer Martinez, ang ating winner. At muli aking pinapasalamatan ang ating panauhin Dr. Maria Corazon Dia Ungria para sa ating episode ngayong linggo. At sa ngalan na rin po ng aming acting station manager Miss Charity Frianeza, ito po ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit Josti Agmina. At sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng mga impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham dahil dito sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode dito lang sa Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti umiling. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli nyo kaming samahan sa sunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para kadagiti mini. Hanggang sa muli mga kagham, DOST1 Siglat, 1 UST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.